Hello po sa lahat. Marami po sa ating mga OFW na nangangamba sa pag-uwi about sa e-travel. Ito po i-share ko lang. Yung pong mga nag-vlog na iba na kumbaga masyadong exaggerated. Exaggerated. Alam nyo po, yung e-travel hindi naman po ganun kahirap. Kasi po, ang e-travel, sa Google po kasi yun doon po kayo magpipill up doon sa may Google. Ngayon po, pag halimbawa nakapag-fill up na po kayo doon sa may Google, ang importante lang naman po doon, magde-declare lang po kayo kung halimbawa po ang inyo pong nasa baggage ay nasa 100 hanggang 150,000 ang amount, kumbaga. Pero kung nasa 10,000, 15,000, ganun, hindi nyo po kailangan mag-declare. Kasi po, kung i-declare ninyo, talaga pong hahalongkatin nila ang inyong maleta. Pero kung hindi naman po aabot ng 100,000, okay lang naman po. Kasi po ako, yung pong aking maleta at ang maleta po ng aking kapatid, meron pong 3 cellphone na nakalagay sa maleta ng aking kapatid. Pero po ang lahat ng nakalagay doon, puros no. Kasi po alam nyo po kumbaga, kailangan lang po kasi na ang maleta natin, wala pong nakalagay na mga, kung anong mga, alam naman po natin yung bawal at hindi bawal na po ilagay doon sa maleta. Kasi po pag may bawal kang inilagay doon, talaga pong tutunog yun. Bubuksan at bubuksan po nila yon. At saka po yung e-travel, pagka po nakapag-fill up na po kayo, kumbaga i-screenshot po ninyo yon. Kasi minsan po, kahit po na ipakita na po natin yung passport natin, ganyan, minsan po hinahanap pa rin po nila yung kopya ng e-travel. Kaya kailangan po i-screenshot po, nakasave dapat po sa cellphone yun, ganun. Para po in case na hanapin po nila, meron po tayong ipapakita. Kaya po wag po kayong masyadong matakot, kumbaga, kailangan lang po talagang makapag-fill up ng e-travel. Kasi po, pag hindi po, oras na hindi po kayo nakapag-fill up ng e-travel, talaga pong mahihirapan po kayo lumabas ng hindi naman po doon sa ating bansa, mahihirapan po kayo lumabas doon sa airport, doon sa ating bansa. Kasi po, kung saan pong bansa tayo, hindi naman po nila hinahanap yung e-travel. Sa Pilipinas lang naman po yun. Ngayon po, ganun din po, pag halimbawa, babakasyon ka o pabalik ka. Pag pabalik ka, kailangan mo pa rin po mag-fill up ng e-travel. Pag nag-fill up ka po ng e-travel, kung hindi naman po mga kwan lang naman po yung mga daladala niyo nakalagay po sa maleta, hindi po kailangan na na i-declare. Yun lang po kumbaga sa aking karanasan lang po yun ha. Kumbaga doon lang po sa kwan kasi naranasan ko pong magbakasyon, bumalik. Kumbaga share ko lang po para doon po sa mga magbabakasyon, huwag po kayong matakot, huwag po kayong mangamba tungkol diyan sa mga declare na yan. Kung hindi naman po masyadong importante ang naandun sa maleta ninyo, hindi nyo po kailangang i-declare yun. Kumbaga wala pong worth na 100, 150. Kasi po, pag nag-fill up po kayo ng e-travel, mababasa naman po ninyo lahat doon. Kung ano po yung dapat na i-fill up ninyo, ganyan. Tapos, nandun po lahat yun. Kumbaga, kaya wag po kayong masyadong matakot pagdating sa pag-fill up po ng e-travel. Kailangan lang po talaga makapag-fill up. Kasi po talagang hindi kayo palalabasin ng airport sa Pilipinas pag wala kayong e-travel. Ganon din po, pag pabalik na kayo sa bansa na pupuntahan ninyo, doon pa lang po mismo sa atin, pag pumipila ka pa lang po, kung wala kang e-travel, mag-fill up ka na. Kasi mabilis lang naman po ang pag-fill up Pag nakapag-fill up ka na po, screenshot mo. Send mo, tapos screenshot. Kasi may lalabas doon na, congratulations, mabuhay. Yan po ang nakalagay doon. Kaya po kailangan po yun i-screenshot. Dapat meron din po kayong nakasave sa cellphone. Yan lang po ang aking mai-share tungkol sa e-travel. Mabuhay, OFW! Thank you for watching.